Kayo po'y nakikinig ng Gabay sa Kalusugan. Ito po si Dr. Gary C. At ngayong araw po, no, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pangkaraniwan na nangyayari po sa lahat ng tao. Ito po yung tinatawag na headache o kaya masakit ang ulo. Yan. So, sino ba sa inyo ang madalas sumakit ang ulo? Meron po ba sa inyong nakikinig ngayon na masakit ang ulo? Meron po ba sa inyo ngayon na sumasakit ang ulo dahil sa dami ng iniisip, sa dami ng problema? Well, lahat naman siguro ng tao ay nakakaranas ng sakit ng ulo. Marami tayo narinig dyan na masakit ang ulo dahil sa sobrang tensyon. Masakit ang ulo dahil sa tumataas ang blood pressure. Sumasakit ang ulo dahil sa kulang sa tulog. Sumasakit ang ulo dahil sa kaiisip. Sumasakit ang ulo dahil sa sobrang init ng panahon. Meron naman mga senior citizens, sumasakit ang ulo dahil naman sa sobrang lamig. Sa sobrang lamig at sa sobrang ginaw pag sila'y nasa loob ng mga malls o kaya sa loob ng kwartong may aircon. Pero alam niyo po ba na may bago pong theory na lumabas po, no, sa isang pag-aaral na ang sinasabi medyo naiiba dun sa mga nakagisnan natin o mga kadalasan natin naririnig sa mga doktor. Halimbawa, narinig din natin na sumasakit ang ulo dahil sa epekto ng gamot. Halimbawa, gamot sa alta presyon, maaaring magbigay ng sakit ng ulo. Gamot sa mga sumasakit ang dibdib, yung binibigyan ng pampabuka ng ugat sa dibdib, sumasakit din ang ulo. Yung mga binababad nyo sa ilalim ng dila, pag sumasakit ang dibdib nyo, sumasakit din ang ulo, pero epekto ng gamot yon. Pero meron po akong i-share sa inyo lahat, no? At siniguro ko na po na dinala ko mismo yung librong pinagkunan ko ng impormasyon kasi ayoko naman na isipin ng mga iba na, Dok, sinisiraan mo naman yung ganito, Dok, o kaya ganito at padadalan tayo ng letter mamaya lawyer na yan, papadalan tayo ng letter na bawiin mo yung sinabi mo. Ngayon ito pong sasabihin ko, walang bawian po ito. Kung ano pong sasabihin ko ngayon, ito po sinishare ko po sa inyo base sa yung mga nanonood sa RHTV. Hawak ko naman tong libro, kitang-kita nyo po, no? Ang title ng libro ay Food, Your Miracle Medicine. Yan. Ang sumulat po nito ay kilalang manunulat tungkol sa mga librong pangkalusugan na si Gene Carper. Yan. So, dito po sa page 364 ng kanyang libro, ibabahagi ko po sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa Gabay sa Kalusugan, dito po sa DZRH. At ito po, sinishare ko po, inuulit ko po, hindi po galing sa akin to, dahil ito po ay librong binabasa ko lang. Nasa page 364. Na ang pamagat po ng kanyang sinulat ay headaches, sakit ng ulo. Yan. So, umpisa na ba natin yung ating klase? Ano ba? Parang kulang tayo sa mood eh. Mukhang wala tayong sigla kasi umuulan-ulan po ngayon dito sa Manila, no? Papasok po ako dito sa studio. Ang lamig-lamig po at umuulan po dyan sa labas. So, medyo kailangan natin mag-unat-unat, no? Parang, kumbaga sa kotse, medyo malamig ang makina. Kailangan painitan, no? Paano iinit? Teka muna. Siguro kailangan ko munang makita o marinig na may mga nakikinig sa akin masina ganitong panahon. So sa mga nakikinig po ngayon, pwede po mag-request. Bigyan nyo lang po ako ng matinding palakpak. Ayan. Okay yan. Very good. Isa pa. Ayan. Sige. Medyo ginaganahan na ako. Ito po. Pasensya na kayo, tinatamad din ako mag-lecture. Akala nyo ba? Biro mo, sa mga hindi nakakaalam, next Sunday po, eksakto. Isang taon na ako dito sa DCRH, Gabay sa Kalusugan tuwing linggo.
Biro mo naman, no? Every Sunday, iba sa inyo siguro namamasyal, nanonood ng sine, kumakain sa labas, andun sa mga luneta o kaya nandiyan sa mga park, no? Ako nandito sa DCRH. Wala pong sweldo to. Baka akala nyo po may sweldo ako, ha? Wala nga pang gasolina po, eh. So, baka akala nyo po, swerte ni Doc, ang daming kita dahil may radyo, no? Merong clinic. Wala rin pong bayad yung mga consultation sa clinic, no? Hindi naman sa nanunumbat ako, ha? Sinasabi ko lang. Kaya nga after next Sunday, parang iniisip ko nang tumigil na, eh. Pagod, eh. Pagod ang aking isip, pagod ang aking katawan. At sumasakit ang ulo ko. Hindi dahil dito sa lecture na to, kundi dahil sa mga Guramsky na nagpupunta sa klinik. Pero biro lang, ha, baka mamaya alam mo naman yung mga sensitive na mga senior citizen, no? Anyway. Ito po, magle-lecture na po ako. Okay. Kunwari, may nakikinig na matanda. Okay, nakikinig na bata. Nakikinig na menopause na at nakikinig na regular pang regla. Ano ba ang kadalasang sumasakit ano bang sanhi ng sumasakit ang ulo sa may regla? Baka ibang dahilan sa mga matanda. Di ho ba? May tinatawag na PMS, premenstrual syndrome. Pag malapit na yung buwan ng dalaw, sumasakit ang ulo. Nagkakaroon ng migraine. Paano naman si Lola? Wala namang regla yan. So, pag sumakit ulo niyan, baka ibang dahilan. So, ito na. Sang-ayon dito kay Jean Harper, na isang writer ng librong The Food, Your Miracle Medicine o The Food Pharmacy. Best-selling po to libro sa bansang Amerika, baka hindi nyo alam. Sang-ayon sa kanya, sa page 364 ng kanyang libro, ito po ay tinataas ko para kitang-kita ng mga nanonood sa RHTV na ito po ay binabasa ko lang. English po ito at habang binabasa ko, buong chapter babasahin ko po. Pero, para akong si Lolo Gary na magkukwento sa inyo mga apo. Alam nyo po, English po ito, babasahin ko po ng Patagalog. Tama ba yung sinabi ko, Patagalog? Parang ang dating Tapsilog, no? Pero ito na po, umpisa na natin, ha? Believe it. Yan po yung unang salita doon sa kanyang page 64. Believe it. Teka muna, believe it sa Tagalog. Paniwalaan nyo. Yan. All your headaches, lahat po ng inyong pagsakit ng ulo, whether they are so-called sinus headaches, maski na ito'y tinatawag nilang sinus headache, tension and stress headaches, tension sa Tagalog, tension, stress, ano ba sa Tagalog stress? Mga buwisit na sakit ng ulo, stress, ganyan, buwisit yan, stress. O kaya yung tinatawag na dreaded migraine o yung malubhang pagsakit ng kaliwang bahagi ng ulo nyo, could be triggered by food compounds you eat every day. Sa Tagalog, maniwala kayo na lahat halos ng klase ng sakit ng ulo, mapasakit ng ulo na dala ng pagbabara ng inyong mga sinus, yung sinasabi nyo sinusitis, o kaya dahil sa sobrang dami ng problema sa pang-araw-araw o dala ng stress na tinatawag, o yung mismong pagsakit ng ulo na kalahating bahagi lang ng ulo na tinatawag na migraine, ay maaaring dahil sa mga kinakain nyo. Ayun. Yun, tapos na. Yun lang ang nakalagay. Yun lang ang nakalagay. Ay, wala. Tuloy natin. So, marami pala mga tao na sumasakit ang ulo na walang matukoy na dahilan. Yung pala, sinasabi rito na posible pala na yung kinain nyo, hindi ora-orada na sasakit na kagad ang ulo nyo. Pwedeng after 2 days, after 3 days. Na may kinalaman pala doon sa kinakain nyo. So, ang tawag dyan ay diet-induced headaches. Lalong-lalo na raw sa mga bata. So, kadalasan, unrecognized, hindi napapansin, maaari ng doktor o ng magulang, na yung bata may kinain mga 1-2 araw na nakaraan na nagbigay ng pagsakit ng ulo. Ayun. Ngayon ko lang nalaman din to, ha? Mabuti yung natututo rin ako habang ako'y nagbibigay ng lecture sa inyo, eh. So, nakalagay rito na yung pinaka-severe o pinakamatindi ng pagsakit ng ulo na kadalasan tinatawag na migraine, ang number 1 na sinasabi natin na dahilan ay ang mga kinain.
So mamaya babanggitin ko po yung mga kinakain. Mahirap pala yung magbabasa ka ng English tapos Tagalogin mo, babasahin mo ng Tagalog. No? Mahirap pala yun. Ngayon, it's now recognized eh. Ngayon ay nalaman na ito mga pagkain na ito ay pwede magbigay sa inyo ng vascular headache. Vascular, may kinalaman po sa ugat, sa pagdaloy ng inyong dugo sa utak. Yan. So, ito na po. The reason is that these common headaches are known tension, stress, sinus, and other types of headache. Lahat sila ay pwede mong tawagin na vascular headaches. So dito sa mga theory na sinasabi na meron daw mga tao na genetically susceptible. Ibig sabihin nun sa anumang kadahilanan binigyan ka ng inyong magulang ng mga genes na mas madali kang kapitan ng pagsakit ng ulo sa iyong mga kinakain. So, hindi lahat So, posible pala na ikaw ay halimbawa, kumakain ng tsokolate at nasobrahan, maaaring sumasakit ang ulo nyo. Pero hindi naman lahat ng kumakain ng tsokolate ay sumasakit ang ulo. Yung pala may kinalaman pala sa tinatawag na genes susceptibility. Genetic. Ay, naku talaga. Minsan matatanong nyo, bakit hindi kayaman ang pinamana sa akin? Bakit sakit? Diba? Tulad ng mga sakit sa breast, no? Yung mga breast cancer, yung diabetes, yung alta presyon, heart attack, yung mga yan, pwedeng namamana-mana yan. So, para daw makontrol ang pagsakit ng ulo, dapat daw yung pagkain ng unang-unang bibigyan ng pansin. Bagamat, may mga iba pang triggering factors o mga bagay na pwede magbigay ng atake ng pagsakit ng ulo na maaaring hindi natin maiwasan. At ang mga hinalimbawa po dito sa libro ay ang change of weather, pagbago ng panahon. Kagaya kaninang umaga, medyo maliwanag at maaraw. Tapos pagdating nitong bandang hapon, ayan, umuulan-ulan na. So, maaari may inaatake rin po ng pagsakit ng ulo na may kinalaman sa change of weather. Yan, hindi naman natin kayang pigilan yan. Isa pa yung sobrang liwanag o yung bright lights na tinatawag. O kaya matinding amoy. Pwede pong mabango, pwedeng pabango, pwede rin naman po yung amoy na hindi ka nais-nais. Tulad ng putok. At ang isa pang binanggit ay ang menstrual cycle. Ngunit sa menstrual cycle, may mga supplements na pwede naman makabawas ng inyong pahirap mula sa migraine. Alam niyo yan, yung mga evening primrose oil, salmon oil, no? Naririnig niyo yan, yung Femaplast, di ba? So, para sang-ayon dito sa sumulat na itong librong to, mahalaga na ito pong sinasabing pagkontrol ng inyong kinakain o alamin kung ano man ang inyong kinain na nagbigay ng atake ng pagsakit ng ulo, ay dapat maiwasan. Yan palagi sinasabi ko. May mga nagtatanong sa akin, Doktor, bakit pag uminom ako ng soft drink, sinisikmura ako? Di sasagutin ko, kasi minsan text lang yan. Di sabi ko, iwasan mo po uminom ng soft drinks. Aba, sasagutin ako, Dok, sanay na po kasi ako na pag kumain ako ng hapunan, uminom ako ng soft drinks para makadighay ako. Sabi ko, kung yan naman ang dahilan para sikmurahin ka, di tanggalin mo. Dok, paano yan? Sanay na nga ako na uminom ng soft drinks kasi para makadighay ako. Dapat alisin mo yung soft drinks kasi nga, yan ay pwede magbigay sa inyo ng paghilab ng sikmura. Dok, paano yan? Talaga sanay ako na uminom ng soft drinks. Minsan ganun po nangyayari. Maniwala kayo hindi, ang kukulit talaga ninyo Hindi, pero totoo po yun Hindi ako nagbibiro. Talaga minsan meron sa inyo talaga na, suksukan ng kulit. Hindi. Totoo naman, huwag kayo magagalit, minsan may iba dyan, sinasabihan mo, galit Pumunta sa clinic, Dok, ito po yung sakit ko. Ito pong gawin natin, kailangan ganito. Ay, Dok, hindi ako maka-exercise kasi busy ako. Pagpasok ko sa office, maaga O di pagka-uwi mo, Dok, pag-uwi ko, pagod na ako di, ano gagawin natin? Sige, di bali na. Kung ano na lang gusto nyo. So, sa ngayon dito sa pag-aaral, ito mga sinasabi po ritong mga bawal na pagkain. Ito po mga
dumaan sa pag-aaral po ito, hindi po ito gawa-gawa. Kagaya nito. Sang-ayon sa direktor ng Neurological Consultation Clinic sa Johns Hopkins University Hospital, na ang pangalan ay si Dr. David Bulkos, sinasabi niya na talagang maraming pagkain napansin niya sa kanyang practice ng neurologist po ito So talagang sa utak to, no? Sa nerve. Talagang maraming pagkain na may ugnay mo sa pagsakit ng ulo ng isang tao. At maiwasan lamang ito, yung pagsakit ng ulo, kung iniwasan ng pasyente yung mga bawal na pagkain. Siguro naman itong paliwanag nito, pang grade 1 to, no? Kung alam mong masama sa'yo, di itigil mo. Kung ayaw mo itigil, di hayaan mo na lang sumakit ang ulo mo. Pasensya na po kayo. Dapat ganun talaga ang pagle-lecture ng doktor Ito, bawal. Kung gusto mong kainin, bahala ka. Pero kung anong mangyari, walang sisihan. Di ba? Tama po. Sino sa inyo agree dun sa sinabi ko? Tumawa! Yan. Marami palang agree sa akin, mga chipmunks. Okay. So ito, babasahin ko po Marami po ito Dinadahan-dahan ko lang So, major ways food can affect your headache. Number 1, may mga chemical sa pagkain, yung tinatawag na tyramine saka nitrite. Ito ay kadalasan sa mga Pinoy na pagkain, yung mga tapa, langgunisa, chorizo bilbao, ano ba yung mga kinakain nyo? Langgunisa, yan, no? Kadalasan meron itong tinatawag na tyramine saka nitrites. Yung nitrites, yan na nagsaserve as preservative. At yung iba naman, inalagyan pa ng mga food coloring na nagbibigay din ng pagsakit ng ulo. Bakit? Anong ginagawa na itong mga chemical na ito? Nagkukos ito, binabasa ko po ng English dito, sinasabi ko sa Tagalog, ito po yung sinasabi, it stimulates constriction of blood vessels leading to blood flow dysfunctions and transient neurological symptoms like vision disturbance. Kayo ba na-experience yun na nabondat ka sa kakakain ng tapa o kaya langgunisa o kaya tosino? Pagkatapos mong kumain, after 30 minutes, parang nahilo ka ng konti. Yung bahagya lang, yun na po ang sinasabing epekto ng mga food coloring o preservative dyan sa mga tosino, langgunisa at kung ano-ano. Sa English, yung mga cold cuts, ganyan din. Kasi yung mga cold cuts, mga processed food, may mga kasamang nitrites din yan sa thiamine. At yan ay may mga trans fatty acid na nagkukos din ng pagtaas ng bad cholesterol. Okay? Naintindihan nyo ba yung paliwanag ko? Ito pa ang sinasabi. Tsokolate, matured cheese. Yung mga matured cheese, siyempre, kung may young cheese, may matured cheese, no? Yan yung mga cheese na yung nabibili na nasa parang butas-butas, yung mga ganyan. Tapos yung mga nandun sa pizza, mozzarella, nako, nakakakos din pala yan ng sakit ng ulo, bacon, saka red wine. So may mga tinatawag na unrecognized food allergies or intolerance na nagkakos ng sakit ng ulo. Yan. Meron mo ganun pala yun. Ngayon ko lang nalaman yun Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung iba pa, no? Meron palang ice cream headache. Meron tinatawag na hotdog headache. Tapos chocolate headache. Sa ating pagbabalik, huwag ko kayo alis Diyan lang kayo. Babalik po ko. Dok, may problema po ako Umubo ka. Ubo pa. Laway mo. Okay. Ano po ba sakit ko, Dok? May ubo ka. Dr. Gary C. ang ating device.